May mga bagay sa mundong ito na kayang ibigay ang lahat ng gusto mo kapalit ng hindi mo inaasahan. Di ko sinasabing kilala ko ang buong sistema ng dilim, pero naranasan ko na ang hawakan ng malamig na aninong walang pangalan. Kaya't heto ako ngayon, nagsusulat, hindi para sumikat, kundi para maglabas ng bigat sa dibdib. Ang totoo, hindi lang kaluluwa ko ang muntik nang mawala noon, kundi ang buong pagkatao ko. Lahat nagsimula sa isang simpleng desisyon, ang tumira sa bahay ng tiyuhin ng kaibigan kong si Aldrin habang nagtatrabaho ako bilang kargador sa Cebu. Taga Marinduque ako gaya ng sinabi ko, pero nadistino ako noon sa Pantalan sa may Mandawi. Isa lang akong hawak na tauhan sa kargo. Nagbubuhat ng kahon, sako, minsan ref, minsan washing machine. Basta kung anong maipapasa sa barko o ibababa, isa ako sa kargador doon. Minsan, naggulang kami sa boarding house. Ang mahal din ng upa noon. Saktong lumapit si Aldrin, kababayan ko rin, at inalok akong tumira muna sa bahay ng tiyuhin niya sa lungsod. Libre raw. Basta't makikihati lang daw ako sa bayad sa tubig at kuryente. Siyempre, hindi ko na pinakawalan pa yon. Pagkarating ko sa bahay, abay hindi ordinaryong bahay ang tumambad sa akin. Parang bahay sa vegan. Luma na, gawa sa kahoy at amoy antigong parang amoy luma ring may lihim. May kalumaan na, pero malinis naman. Malalaki ang bintana. May hagdanang kahoy na umuugong tuwing tinatapakan. At ang kisame yun, ang taas. Parang laging may puwang para sa kung anong hindi mo nakikita. Pero dahil wala pa akong alam sa mga kababalaghan noon, tiningnan ko lang yon na simpleng design. Doon ako unang nagkamali. Sir Jupiter. Basta pre, huwag ka lang mag-iiwan ng kahit anong sapin sa labas ng pinto para iwas malas. Babala sa akin ni Aldrin nung unang gabi ko roon. Tinawanan ko nga lang siya noon. Malas. Tsinelas lang naman yun para sa akin. Ang malas lang yung kulang ka sa pera o yung mabagsakan ka ng container sa barko. Sa unang linggo ko roon, may naramdaman akong kakaiba. Pero inisip ko lang na baka epekto ng pagod lang yun dahil sa hirap ng trabaho, kakulangan sa tulog, at siyempre sa panaginip lang yan, sabi ko pa nga noon sa sarili ko. Pero ngayong inaalala ko, parang noon pa lang, binubulungan na ako ng bahay na yon. Tuwing gabi, lalo na kapag ako lang mag-isa, may kung anong panlalamig sa hangin na parang hindi galing sa bentilador. Parang tumatagos sa buto. May kung anong bigat sa paligid, yung tipong hindi mo maipaliwanag. Pero ramdam mong may kasama ka kahit wala kang nakikita. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang kwento ko sa katok, pero tandaan nyo lang itong linyang ito. Kapag may kumatok sa gitna ng gabi, huwag mong pagbuksan. Lalo na kung alam mong wala namang dapat tao sa labas. Dahil minsan, yung kumakatok, hindi na tao. Sabi ko nga sa edad kong 32 noon, hindi pa ako naniniwala sa mga multo, maligno o kung ano nung sinasabing lamang lupa ng matatanda. Lalo na taga Marinduque kami. Sanay kami sa mga alamat. Pero hindi ko yun sineryoso. Para sa akin, kwento lang talaga yan ng matatanda para hindi kami gumala sa gabi noong unang panahon. Pero nung tumuloy ako sa bahay ng tiyuhin ni Aldrin sa Cebu, parang unti-unting nabura lahat ng tiwala ko sa sarili kong mga paniniwala. Isang linggo pa lang ako noon, pero para na akong may bantay na hindi ko nakikita. May mga gabi na pakiramdam ko may nakatayo sa paanan ng kama ko. Minsan bigla na lang akong magigising na pawis kahit
hindi naman mainit. Mas madalas nga ramdam kong parang may malamig na hangin na dumadaan sa balat ko pero hindi ko makita kung saan galing. Yung tulog ko, parang hindi natulog, parang torture na rin. Sleep paralysis daw yun, sabi ni Aldrin. Pero bakit gabi-gabi? Bakit parang habang naninigas ako, may mga mata sa dilim na nakatitig sa akin? Hindi ko man makita ng malinaw, pero damang-dama ko yung presensya nila that time, Sir Jupiter. Hanggang sa dumating ang gabing nagmarka sa akin. 2:00 ng madaling araw yun at tulog na tulog ako. Wala naman akong ininom, wala akong kinain na kakaiba, pero bigla akong nagising sa 3 katok sa bintana. Hindi ko agad napansin noon, akala ko hangin lang. Kahoy lang naman yung bintana ko, baka nga may bumangga lang na sanga o ibon. Pero kinabukasan ng gabi, eksaktong oras ulit. Pareho at pareho rin ng tunog. May parehong damdamin din. Tumindig ang mga balahibo ko noon. Ang kwarto ko ay nasa itaas. Hindi basta aakyat ang tao para lang kumatok sa bintana. Wala namang veranda o kahit anong pwedeng patungan sa labas. Doon ako nagsimulang kabahan. Kinabukasan sa agahan, casual lang ang usapan namin pero di ko napigilang ikwento kay Aldrin. Tinanong ko pa nga si Aldrin kung may naririnig din ba siyang pagkatok sa 10 oras na ng gabi habang nagkakape kami. Pero ang loko nagawa pang magbiro na baka raw may manliligaw na akong engkanto at siyang nagpaparamdam sa akin sa gabi. Tumingin naman ako sa tiyuhin niyang si Edward noon na kasabay naming kumakain. Akala ko matatawa rin siya. Pero hindi. Tumigil siya sa pagkagat sa tinapay niya. Napatingin lang siya sa akin, yung seryosong seryoso. Tapos bigla na lang siyang tumayo pagkatapos at nagpaalam na may aasikasuhin daw. Napatingin kami ni Aldrin sa isa't isa noon. Wala siyang sinabi at itinuloy lang niya ang pagkain niya. Pero ako, hindi ko na mabura sa isip ko yung naging reaksyon ni Tito Edward. Parang may alam siya. Mula noon, naging mapanuri na ako sa paligid. Tila bawat ingay sa bahay pinapakinggan ko na. Bawat ihip ng hangin, pinagmamasdan ko kung saan galing. Ewan ko ba? Para akong nilalason ng sariling imahinasyon. O baka totoo na talaga ang lahat. Tuwing gabi ang lamig sa kwarto ko, hindi normal. Wala po kaming aircon at kahit sarado lahat ng bintana may hangin pa rin na pumapasok at malamig, parang may kasamang buntong hininga ng kung anong nilalang. Minsan habang nakahiga ako napapansin kong kumikirot ang bato ko. Para bang may malamig na daliring pilit lumalapit mula sa likod. Pero ito ang pinakahindi ko makakalimutan. 5 gabi ko ron, wala si Aldrin, duty raw hanggang umaga. Naiwan akong mag-isa. Sabi ni Tito Edward, hindi rin daw siya uuwi at may pupuntahan sa gabi. Ako lang ang naiwan noon. Ako lang mag-isa sa bahay na yon. At sa kalagitnaan ng katahimikan, doon na naman nag-umpisa ang parang pagpaparamdam. Muli, may kumatok na naman sa bintana. Sa taas kung nasaan ang kwarto ko. Pero ngayon hindi na ako nagkunwaring matapang pa, pero pinilit ko ang sariling huwag panghinaan ng loob noon. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. May kurtina naman yun pero may siwang. Nang sumilip ako, wala akong nakita kung may tao ba, hayop o kahit butiki man lang na baka nagmumukhang tunog ng pagkatok ang nililikha.
pero walang kahit na ano. Hindi rin po pwedeng magmula iyon sa sanga ng isang puno dahil walang puno sa tapat ng kwartong ginagamit ko sa bahay na iyon. Pero sa gilid ng mata ko, parang may anino. Hindi ko lang sigurado pero pakiramdam ko may nakaabang sa dilim. At hindi mula sa isang tao o anumang hayop. Bigla akong umurong noon. Napatras ako at napaupo sa hinihigaan kong papag. Naisipan kong magdasal sa kauna-unahang pagkakataon. Paulit-ulit. Habang sinasabi ko sa sarili ko na baka guni-guni lang ang lahat, napansin kong may mga gasgas ang gilid ng bintana. Parang may matatalas na kuko ang kumamot doon. At doon ko naisip, hindi ito basta kwarto. Hindi ito basta bahay lang at lalong hindi ito basta katahimikan. Sa gabi, may pinagmumulan ang lamig. May dahilan ang mga bangungot ko at may ibig sabihin ang katok sa bintana. Ang tanong ko noon, gusto ko ba talagang malaman? Sir Jupiter, iba talaga ang epekto ng gabi. Lalo na kapag tahimik ang paligid. Lahat ng maliliit na tunog lumalakas. Lahat ng bagay na dati mong hindi pinapansin biglang nagkakaroon ng kahulugan. Kagaya nitong tsinelas. Simple lang dahil sa tsinelas. Pero sa bahay na yun, parang may sariling batas ang lahat. Isang gabi habang papasok ako sa loob galing trabaho, pagod na pagod ako. Di ko na naipasok yung sapatos ko. Iniwan ko na lang sa labas ng pinto, katabi ng tsinelas ko. Pag-akyat ko sa kwarto, halos mapaupo ako sa sahig sa antok at sakit ng katawan. Pero wala pang 5 minuto, biglang may kumatok sa pinto ng kwarto ko. Pagbukas ko, si Tito Edward pala. Hindi siya galit pero mukhang seryoso at yung titig niya parang sumisilip hanggang buto mo. Huwag ka na mag-iiwan ng kahit anong pangyapak sa labas ng pinto. Sabi niya. Nang marinig kong bawal pala sa bahay na yon ang pag-iiwan ng pangyapak sa labas, nagdahilan naman ako at humingi ng pasensya. Pero hindi raw yun magiging excuse dahil malas daw ang ginawa ko. Wala na siyang ibang paliwanag pa. Bumalik lang siya sa kwarto niya noon. Iniwan akong nakatayo, bit-bit ang sapatos ng may pagtataka. Pero siyempre, sumunod na lang ako ng mga panahong yon. Ayoko magkaroon ng issue sa bahay nila at lalong ayoko rin mapahiya kay Aldrin. Pero sa totoo lang, noong gabing yun, doon na talaga lumalim ang hiwaga ng bahay na yon. Pagkatapos kong iligpit ang gamit ko, bumaba ako para kumuha ng tubig sa kusina. Madilim at tahimik na at lahat mukhang tulog na. O akala ko lang pala noon. Pagbalik ko sa kwarto, napalingon ako sa direksyon ng sala. Parang may aninong dumaan sa tabi ng lamesa. Mabilis lang yun, pero sapat para huminto ang paghakbang ko. Tumayo lang ako roon. Hawak ang baso ng tubig habang nakikiramdam. Sobrang tahimik hanggang sa narinig ko na naman yun. Yung pagkatok. Hindi na nga lang sa bintana, kundi sa pinto na ng sala mismo. Parang tumigil ang tibok ng puso ko noon sandali. Walang kumakaluskos at wala ring sumisigaw, pero naroon ang mga katok. Para bang may pattern na sinusundan, may oras na hihina, hihinto, at muling kakatok. Bumaba ako noon ng dahan-dahan. Hindi ko alam kung anong ini-expect kong makita. Tao ba? Hayop? O magnanakaw? Pero ang malaking katanungan ko noon pa man ay kung sino ang kakatok ng ganung oras at bakit walang nagsasalita man lang.
Lumapit ako sa gilid ng kortinang nakatabing sa bintana ng sala. May siwang doon na pwede kong silipin sa labas at doon ko siya nakita, Sir Jupiter. May nakatayo. Maitim ito at walang mukha. Parang silweta lang ng tao. Pero yung anyo niya parang hindi normal. Hindi siya gumagalaw. Hindi rin siya lumalapit. Pero andun lang siya, parang may hinihintay. Gusto kong sumigaw noon pero walang lumalabas sa bibig ko. Nang biglang may katok na naman pero sa pinto na ng kwarto ko. Muntik akong mapasigaw noon. Bumaling ako pabalik na paatras. Hawak pa rin ang baso. Pagtalikod ko sa siwang ng bintana, wala na ang anino sa labas. Parang bula na lang itong naglaho. Umakyat ako kaagad noon. Halos mabitawan ko pa ang baso ng tubig. Pagbukas ko ng pinto sa kwarto ko, wala namang tao. At paano nga namang magkakaroon ng tao roon dahil tulog na ang mga kasama ko sa bahay? At higit sa lahat, hindi naman nakalak ang pinto dahil ikaw mismo ang magkakandado nyon mula sa loob. Walang alagang kahit anong hayop ang magtiyuhin sa bahay na yon, kaya sino ang gustong mang-prank sa akin noon? Pero may malamig akong naramdaman noon matapos kong buksan ang pinto. Sobrang lamig na akala mo nagbukas ka lang ng freezer at binugahan ka sa mukha ng lamig nito. Yun ang pakiramdam ko ng mga panahong yon. At alam kong hindi talaga siya normal. Yun din ang tipo ng lamig na parang sinasakal ka, parang hinihigop lahat ng init ng katawan mo na parang gusto kang patigilin sa paghinga. Doon ko napagtanto na baka may dahilan kung bakit bawal ang tsinelas sa labas. Baka hindi yun dahil sa malas lang. Baka dahil yun ang paanyaya. Paanyaya sa hindi mo nakikita. At habang nakaupo ako sa gilid ng kama, nanginginig ako. Hindi ko mapigilang maalala ang isang bahagi ng buhay ko na pilit kong kinakalimutan. Matagal na. Doon talaga nagsimulang pumasok sa isip ko ang mga tanong na hindi ko matakasan. Bakit ako? Bakit ngayon pa? At bakit sa bahay na to? Alam mo, Sir Jupiter, may parte sa buhay ko na hanggang ngayon hindi ko pa rin tuluyang napapatawad ang sarili ko. Isang parte na siguro'y kinalimutan na ng panahon pero hindi ng aking konsensya. Yung babaeng dapat ko na sanang pakasalan. Si Abby. 7 taon kaming magkasintahan mula kolehiyo. Plano na sana naming magsimula ng pamilya pero isang gabi, isang aksidente ang tumapos sa lahat. Sinisisi ko ang sarili ko noon. Ako kasi ang nagmamaneho ng motorsiklo namin. Ako ang pinilit siyang lumabas kahit masama ang pakiramdam niya. At mula noon, nagbago na ako. Nalulung ako sa bisyo. Tumigil ako sa paniniwala. Lahat ng dati kong panalangin nilamon ng galit at guilt. Akala ko kasi kung may Diyos talaga, hindi niya kukunin ang taong mahal ko. Hindi niya ako iiwan sa dilim. Kaya simula noon nilamon ako ng sarili kong anino. Pero itong nangyayari sa akin ngayon, parang pinapaalala sa akin ng mundo na hindi lang ako ang may hawak ng kapalaran ko. May mas malalim pa. May mas madilim. Minsan iniisip ko baka parusa na rin to. Baka ito na yung kabayaran sa pagiging suwail ko noon. Sa paglayo ko sa liwanag. Sa pagputol ko ng ugnayan ko sa Diyos. Kaya't nung gabing yun, habang nakahiga ako't gising pa rin, pilit kong nilalabanan ang antok. Ramdam ko ang aninong nakasunod sa akin. Hindi ko man makita. Pero ramdam kong nandun siya. At masama ang pakiramdam ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil parang may utang ako sa kanya. At hindi pera ang hinihingi niya.
Sir Jupiter, sa mga panahong yon, unti-unti na akong binabawian ng normal na tulog. Laging puyat, laging aligaga, at hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa pakiramdam na may bantay akong hindi ko nakikita. May nakasunod, may nakatingin. Pero ang mas malala pa sa lahat, napansin kong may ibang lamig sa bahay. Hindi yung ordinaryong presensya ng multo o kung ano man ang iniisip ng karamihan. Iba at mas malalim, mas parang may rason at may intensyon. Doon ako nagsimulang magduda kay Tito Edward. Hindi ko siya gustong pag-isipan na masama, pero may mga kilos siyang hindi mo talaga matatawaran ng baka pagod lang o baka guni-guni ko lang. Masyado siyang tahimik, masyado ring misteryoso, laging formal manamit kahit gabi. Laging umaalis tuwing dis oras at higit sa lahat hindi siya kailanman nakikipagbiruan kahit kay Aldrin. Hanggang isang gabi hindi ko na napigilan pa. Nagkunwari akong may overtime sa pantalan noon. Nagpaalam ako kina Aldrin na baka hindi ako makauwi. Pero ang totoo, may ibang plano ako. Nag-impake ako ng manipis na jacket noon at siniguradong nakahanda ang maliit na punyal at ang Kodak camera ko na dala-dala ko pa noon galing Marinduque para sana kumuha ng mga magagandang larawan sa Cebu na kahit wala akong balak gamitin sa pagkuha ng picture ay mahalaga pa rin may konting tapag na dala ang kahit anong panlaban sa bulsa. Nagabang ako sa labas ng bahay noon. Nakatagilid lang, kunwari naglalakad pa uwi. Nang bumukas ang gate at lumabas si Tito Edgar, agad akong umangkas sa tricycle na dumaan. Sinabihan ko pa yung driver na sundan niya lang yung itim na kotseng sinakyan ni Tito Edward. Huwag niyang hayaang mapansin kaming sumusunod. Hindi siya nagtanong pa. Siguro akala niya pa noon na isa akong boyfriend na minamanmanan ang jowa kong nagloko o isang spy ng asawa ko. Pero kung alam lang niya. Makalipas ang halos 30 minutos na paghabol namin, pumasok sa isang abandonadong compound ang sasakyan ni Edward. Medyo masukal na ang daan doon. May karatula pang no trespassing na halos natatakpan na ng damo. Kaya agad na akong bumaba at nagpasalamat kay Manong pagkatapos kong magbayad. Naglakad na ako mula roon, dahan-dahan at maingat nang walang ingay. At sa likod ng isang lumang bodega, doon ko nakita ang sasakyan. Nakaparada sa tabi ng building na parang walang buhay. Pero sa loob, may liwanag naman. Liwanag na mukhang nagmumula sa mga kandila. Sumilip ako sa isa sa mga sirang bahagi ng bodega at Sir Jupiter, halos mapaatras ako noon. Nasa loob si Tito Edward kasama ng iba pang mga lalaking nakaitim. Nakasuot ng hoodie at puro itim. Parang hindi sila parte ng mundong to. Ang mga mukha nila halos hindi mo makita sa dilim. Pero sa gitna ng bodega, may altar. May lamesang pahaba na natatakpan ng itim na tela. Sa bawat gilid nito ay may 4 na kandilang kulay pula. Sa gitna naman ng mesa may isang gintong kopa. Makintab yun at parang may likidong maitim sa loob. Dugo ang unang pumasok sa isip ko noon. Sa likod ng altar may mural o imahe doon. Isang nilalang na pula. May sungay. Maraming kamay na parang gumagalaw at sa paligid nito mga simbolo. Hindi ko maipaliwanag. Parang sinaunang sulat. Parang hindi gawa ng tao. At ang mas lalong nagpapatayo ng mga balahibo ko, lahat ng nakaitim ay may suot na kwintas na may kakaibang disenyo o ukit. Bumilis ang tibok ng puso ko. Alam kong hindi ako dapat naroon, pero bago pa ako makatalikod,
may tumikhim sa likuran ko. Isang kamay ang biglang humablot sa akin mula sa dilim, isa sa kanila nakaabang na pala sa labas. Hinila ako nito papasok, nagpupumiglas ako pero ang lakas niya para akong bata na nilalaro lang noon. Dinala nila ako sa harapan ng altar, sa harap ng lahat ng miyembro nila. Doon din si Edward pero ang hindi ko makakalimutan, hindi man lang siya lumapit, ni hindi siya tumingin sa akin. Parang hindi niya ako kilala, parang hindi ako nakitira sa bahay niya. Nagawa ko pa nga siyang tawagin noon na halos magmakaawa na pero walang tugon akong nakuha. Wala kahit ni isang titig mula sa kanya. Tumayo ang isang matangkad sa harap ko. Wala akong makita sa mukha niya pero nagsalita siya. Nakita mo na ang hindi mo dapat makita. Inabot niya ang isang baso mula sa altar, yung ginintuang kopa, at inilapit sa akin. Dalawa lang ang daan. Sumama ka sa amin o sunugin ka ng apoy ng ating hari. Hindi ko alam kung paano ako huminga noon, parang sabay nagkulaps ang baga ko at ang aking bituka. Halos isigaw ko sa kanilang katanungan kung bakit nila ginagawa yon pero walang sumagot sa akin. Tanging ang malamig na kamay lang na nakaturo sa baso ng dugo ang nagsasabi ng sagot. Halos gusto ko nang magwala ng mga panahong yon. Gusto ko nang tumakbo pero hindi ko magalaw ang katawan ko, na para akong sinasakal ng sariling takot ko noon. Bigla ring nagsalita si Edward noon na siya na raw ang bahala sa akin. Doon siya lumapit. Tinanggal niya ang suot niyang hood sa ulo. Pare-pareho pa rin ang itsura. Parehong-pareho pa rin ang itsura. Walang emosyon, pero may galit sa likod ng mga mata niya. Hindi galit sa akin, kundi parang galit sa ideya na nandoon ako. Hinding-hindi raw ako magsasalita kapag andun siya dahil siya parawang mag-aalaga sa akin na nung una ay hindi ko talaga maunawaan. Pero balot pa rin ako ng takot at kaba ng mga panahong yon. Tahimik lang ang paligid pero ramdam kong hindi kumbinsido ang ilan sa kanila. Maya-maya tinulak na lang ako basta ni Tito Edward palabas ng silid na yon. Umuwi na raw ako. Yun lang ang sinabi niya sa akin habang tinuturo ang labasan. At habang naglalakad ako paalis parang lahat ng kandila sa paligid sabay-sabay na naupos tulad ng hininga kong unti-unti ring nauubos. Paglabas ko ng compound noon nanginginig pa rin ang mga tuhod ko. Parang kahit anong oras may hahabol sa akin. Hindi ko na inintindi kung may makakita sa akin. Tumakbo na lang ako ng tumakbo hanggang sa makasakay ng tricycle. Pauwi. Pagdating ko sa bahay, hindi ako kumibo. Kahit may pagtataka sa mukha noon ni Aldrin ng pagbuksan ako ng pinto, hindi rin ako nagsalita. Dire-diretso lang ako sa kwarto. Nakaupo lang ako sa gilid ng kama habang nakatingin sa sahig. Nasa harap ko pa rin yung simbolong nakaukit sa kwintas. Nasa likod ng mga mata ko pa rin yung imahe ng nilalang na pula. At sa loob ng dibdib ko parang may isang babala mula sa dilim. Pag binalikan mo to, hindi ka na makakabalik pa sa liwanag. Sir Jupiter, pagkatapos ng gabing yun sa bodega parang hindi na ako yung Archie na kilala ng mga kaibigan ko. O baka hindi ko na rin talaga kilala ang sarili ko. Tahimik lang ako, nagkukunwaring walang nakita. Walang narinig, walang nangyari. Sa labas, normal pa rin ako, kumakain, naliligo, nagtatrabaho, pero sa loob ko mismo, parang may pader na natibag at ngayon ay binabaha na ako ng mga tanong, takot at tukso. Kahit anong pilit kong baliwalain, hindi ko kayang takasan yung paulit-ulit na panaginip. Gabi-gabi pareho lang ang eksena. Nasa harap ako ng altar, yung pulang nilalang nakatingin sa akin, buhay at gumagalaw. Nakangisi pa nga, tapos may iaabot sa akin yung lalaking nakaitim. Ang golden cup
na nasa altar. Inumin ko raw yun. Yun ang paulit-ulit niyang sinasabi. At sa bawat panaginip mas lalong nagiging malinaw yung laman ng kopa. May lamang dugo. Malapot yun at mainit-init pa. Parang amoy kalawang na hinaluan ng asukal. Hindi ko alam kung bakit ko yun nararamdaman kahit panaginip lang. Hanggang sa isang gabi, nagising ako. Nilalagnat na pala. Nanginginig at pawis na pawis. Pero ang nakakakilabot, nakatayo ako sa gitna ng kwarto ko, hawak ang basong ginamit ko kinagabihan at puno yun ng tubig na may halong pula. Di ko alam kung dugo ba yun o ketchup o kung ano, pero wala akong maalala kung paano yun napunta sa kamay ko. Doon ko napagtantong hindi lang ako ang ginugulo ng panaginip. Parang dinadala na ako ng presensya sa pagitan ng gising at panaginip. Unti-unti na akong hinihila. Bumagsak ang gana ko sa pagkain nun. Kahit paborito kong sinigang ni Aldrin, di ko na malunok. Mas gusto ko na lang tumunganga at umiiwas na akong makasama sila sa hapag. Gusto ko lang lagi ang mapag-isa. Sa trabaho, nagsimula akong mapansin ng mga kasamahan ko. Mabagal na raw akong kumilos, parang wala lagi sa sarili. Ilang beses na akong muntik mabagsakan ng karga, hanggang sa isang araw tinanggal na nga talaga ako. Mukhang kailangan ko na raw talagang magpahinga muna. Ayon pa sa boss ko. Hindi ako nakasagot noon. Dahil ang totoo, hindi ko rin alam kung kailan pa nagsimula itong unti-unting pagbagsak ko. Pero ang mas matindi nang makita ko sa balita sa isang pahayagan ng isang kilalang personalidad na dati kong idolo. Isang sikat na aktor, bigla na lang naging overnight success, as in biglang lumutang na lang sa industriya. Wala pa noong 5 buwan. May bahay na, kotse, at endorsement. At habang nakatitig ako sa larawan mula sa dyaryo, nakita ko sa leeg niya ang kwintas. Kaparehong kapareho ng mga suot ng mga nakaitim na mga taong yon. Parang sinuntok ang sikmura ko noon at hindi ako halos makahinga. Nag-imbestiga ako noon. Halos lahat ng balitang may kinalaman sa mabilisang pag-unlad, mapa-celebrity, politiko, influencer, lahat ng biglang yaman at lahat ng mabilis sumikat. Lahat sila ay may parehong kwintas o simbolo ng tattoo sa katawan gaya sa nakaukit na nakita ko. Hindi ito coincidence lang. Hindi ito normal sa tingin ko. Sa dami ng klase ng pendant, bakit yun pa? At doon ko napatunayan sa sarili ko, hindi lang pala ako ang nakadungaw sa pintuan ng dilim. Marami pala kaming pinipili. Ang iba, kusang pumasok. Ang iba gaya ko, nadulas lang papasok. Mula noon, hindi na lang takot ang nararamdaman ko. Meron na ring galit. Galit sa sistemang hindi ko maintindihan. Galit sa mundong ang sukatan ng tagumpay ay kung gaano kakabilis sumasenso kahit pa may kapalit na hindi mo agad nakikita. Pero higit sa lahat, galit ako sa sarili ko. Galit ako kasi naisip kong paano kung sumama na lang ako. Isang inumin lang, isang sagot lang ng oo. Wala na akong problema. Wala ng gutom. Wala ng takot. Kaya lang naalala ko si Abby. Kung buhay pa siya, siguro sasampalin niya ako. Si Abby ang huling taong naniwala sa akin kahit nung bagsak na ako sa bisyo, kahit nung ubos na ang lahat. Siya ang nagsabing, hindi pa huli ang lahat, Archie. Ang Diyos hindi nawawala. Tayo lang ang lumalayo. Pero paano kung ako na mismo ang nagsara ng pinto ng langit? Mula nang mamatay siya, hindi na ako nagdasal. Hindi na ako nagsimba. Hindi ko na nga matawag ang Diyos sa pangalan kasi parang wala na akong karapatang gawin yon. At ngayon sa gitna ng ganitong sitwasyon, paano ako babalik? Parang hindi ko na kaya.
Hindi ko na alam kung may makikinig pa ba sa akin. Isang gabi habang nakahiga ako't nakatingin lang sa kisame, bigla kong naramdaman na parang may dumaan sa harap ko. Alam kong hindi yun tao at hindi rin hayop, pero may presensya. Mula sa pintuan ng kwarto ko may malamig na simoy ng hangin, amoy insenso na may halong asupre. Tapos, hindi ko na naririnig yun sa pinto at hindi rin sa bintana, kundi parang sa likod na ng aking tenga. Parang mismong nasa loob na ng utak ko galing ang tunog. Napabalikwas ako ng bangon noon. Walang tao at walang multo, pero alam kong hindi na ako nag-iisa sa katawan ko. Uminom ako noon ng tubig at tumayo sa harap ng salamin at Sir Jupiter, sa loob ng ilang segundo hindi ko kilala yung taong nakatingin sa akin. Hindi yun ako. Iba ang mata, iba ang ekspresyon, para akong hindi na yung dating ako. Mula noon araw-araw na akong nilalapitan ng panaginip. Hindi lang panaginip, parang alok na o parang recruitment. Kung iinumin ko raw ang iniaalok nila, matatapos na ang lahat ng hirap ko. Hindi ko alam kung ano ang mas mahirap, ang tumanggi o ang mabuhay na may alam ka sa likod ng kasinungalingan ng mundo. Tuwing makikita ko ang mga taong nagpapakasarap sa kayamanan na alam kong may kwintas, hindi ko maiwasang mapaisip. Sila ba ay dating kagaya ko? Mga nagdalawang isip? Mga napilit? Mga tumikim ng takot bago nila tinanggap ang alok? At kung totoo ngang may kapalit ang lahat, sinong may karapatang magdesisyon para sa sarili kundi ang taong gutom, pagod, at desperado? Parang ako lang yun. Ako yung taong halos tanggapin na ang alok nila. Pero hindi pa ako sigurado kung tama ang pagpipigil ko noon dahil hanggang ng mga panahong yun wala pa ring linaw, wala pa ring sagot at lalong wala pa ring liwanag. Parang sarado na talaga sa akin ang langit. Sir Jupiter, sa totoo lang dumating ako sa punto na ayoko nang magising kinabukasan. Yung kahit anong klase ng pagod, pambihira talaga kapag ang kalaban mo hindi mo nakikita. Wala kang masisigawan. Wala ka ring masisisi. Hindi ako makatulog ng maayos. Hindi rin ako makakain. Hindi ko na nga alam kung buhay pa talaga ako o parte na lang ako ng isang masamang panaginip. At si Aldrin, napapansin na rin niya. Nagtanong sa minsan habang kumakain kami kung ayos lang ba ako dahil may pakiramdam daw siya na parang nag-ibang tao na ako. Hindi ako sumagot noon. Paano ko ba sasabihin sa kaibigan kong ang tito niyang pinagkakatiwalaan ng buong buhay niya, miyembro pala ng kulto? Baka pag nalaman niya pati siya madamay pa. Kaya't nung gabing yon habang nakaupo ako sa labas ng bahay, tanaw ang malayong ilaw mula sa dagat. Isang desisyon ang pumasok sa isip ko. Tama na. Uuwi na ako. Hindi ko alam kung matatakbuhan ko ang lahat ng to kung uuwi ako ng Marinduque. Pero ang sigurado ako, hindi ko na kayang manatili ron sa bahay na yon, sa lungsod na yon, sa lugar na parang unti-unting hinihigop ang aking kaluluwa. Wala akong pera, wala na rin akong trabaho, pero may isa pa akong dating katrabaho sa Pandalan noon, si Kuya Danny. Buti na lang at minsang nakita niya akong nanghihina sa karinderya at siya na mismo ang nagtanong kung anong balak ko raw mangyari. Inamin ko naman na gusto ko nang umuwi noon sa amin kaso wala na akong pera pa at pamasahe pa uwi. Tahimik lang siya noon. Tapos bigla niya na lang inabot sa akin ang ilang daang piso. Ayan, kakauwi ka na niyan.
Wala na akong tanong basta't pagdating mo roon, huwag ka na munang bumalik dito. Hindi na ako nakapagsalita pa noon, Sir Jupiter. Tinanggap ko yung pera habang nanginginig pa ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung dahil sa gutom o dahil alam kong baka ito na ang huling pagkakataong makatakas ako. Kinabukasan, bitbit ang isang maliit na backpack, tahimik akong umalis noon. Wala akong sinabi kina Aldrin. Hindi ko na rin kinuha ang iba kong gamit, basta lumabas na lang ako ng bahay na parang multo at naglakad papuntang terminal. Nagkataon pa noon na medyo makulimlim ang langit, parang uulan ang amoy ng hangin, pero hindi yun ang bumabagabag sa dibdib ko noon, kundi yung pakiramdam na parang sinusundan ako. Alam mo yung may kasamang hangin na parang may humihinga sa batok mo? Ganun po ang pakiramdam ko noon, Sir Jupiter. At habang papalapit ako sa pier, mas lalong bumibigat ang katawan ko. Pagbili ko ng tiket para akong may lagnat, para akong nilalamig kahit mainit ang paligid noon. Hanggang sa hindi ko na kaya pa. Habang naglalakad ako papuntang waiting area, bigla na lang tumigas ang katawan ko. Parang may humawak sa batok ko at kinihila pababa. Bumagsak ako sa semento noon. Buhay pa ako, pero hindi ko na maigalaw ang mga braso ko. Hindi ko magawang maitaas ang ulo ko. Ang huling nakita ko lang po bago ako mawala ng malay, yung langit. Pero hindi yun kulay asul, kundi kulay abo. At para bang gumagalaw ang mga ulap, para bang may mga aninong naglalakad sa ibaba ko. Pagmulat ko ng mga mata ko, puti ang paligid na una ko nung nasilayan. Amoy kandila at amoy insenso. At malamig, pero hindi yung lamig ng ospital, kundi malamig na parang simbahan. Gising na siya, Father. Isang boses ng binata noon ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan, at sa paglingon ko may isang medyo may kapayatang lalaki na mukhang nasa edad 20 na nakatingin sa akin. May hawak pa nga siyang rosaryo. Sa tabi niya ay isang pari. Matanda na pero matalim ang tingin. Hindi naman mukhang galit kundi mukhang matatag. Nagpasalamat ang pari sa Panginoon dahil akala raw nila ay hindi na ako makababalik pa. Ikinwento nila na nakita daw ako ni Brother Jeff na isa palang sakristan na bumagsak daw ako malapit sa waiting area sa gilid ng kalsada kung saan sinasamahan ni Brother Jeff ang isa niyang kamag-anak na mukhang babiyahe rin sana. Pero nang makita raw niya ako, para raw akong ibang tao. Hindi nila sinabi agad kung ano talaga ang itsura ko, pero nung tinanong ko si Brother Jeff, nag-iba ang mukha niya. Parang hindi po kayo eh. Ibang aura, ibang lakad, yung mata niyo halos itim, yung katawan niyo po nanginginig pa, at parang may gustong lumabas mula sa loob niyo. Kinilabutan ako sa naging paliwanag niya nang makita niya ako that time. Ayon naman sa pari, dinala nila ako sa silid ng simbahan noon at habang wala pa raw ako sa sarili, sinimulan na nila akong dasalan. Hawak nila ang krus, ang banal na tubig at ang rosaryo. Lahat ng uri ng pangproteksyon, lahat ng kaya nilang gamitin para wag lang daw akong lamunin ng kung anong gustong pumasok sa katawan ko. Sa gitna ng dasal, bigla raw akong sumigaw, pero hindi boses ko yung lumabas. Boses daw ng matanda. Malalim at mukhang galit na galit. Akin siya! Huwag niyong pakialaman ang hindi niyo naiintindihan. Sabi pa ng pari, nagsimula raw akong mag-iba ng anyo. Naninigas na raw yung balat ko noon, namumula ang mga mata, parang hindi ako yung Archie na nakita nila nung una. Pero hindi raw sila tumigil noon. Tinuloy nila ang dasal, paulit-ulit, hanggang sa may parang humiyaw daw mula sa loob ko. Isang sigaw na parang may sumabog tapos bigla na lang tumahimik pagkatapos. Nagising akong parang may nabulag sa loob ko noon, parang may tinik na tinanggal mula sa lalamunan ko.
Huminga ako ng malalim at sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, nakaramdam ulit ako ng gaan. Hindi ko alam kung bakit pero alam kong may nanalo sa loob ko noon. Hindi ko pa rin alam kung ano talaga ang sumapi o gustong sumapi sa akin pero ang sigurado ko lang, hindi yun basta multo at hindi rin yun basta engkanto lang. Mas malalim at mas malakas at mas mapanganib. At kung hindi ako nakita ni Brother Jeff nung araw na yon sa malamang, hindi na ako ang nagsusulat ng liham na ito ngayon. Sir Jupiter, pasensya na po kung medyo magulo pa rin ang pagkakakwento ko. Hanggang ngayon kasi kahit ilang taon na ang lumipas, nanginginig pa rin ang kamay ko tuwing naaalala ko yung mga gabing yon. Pagkatapos ng gabing nilabanan nila Father at Brother Jeff, ang espiritong gustong sumapi sa akin, ilang araw din akong nanatili sa loob ng kumbento. Doon ako natulog, doon ako kumain at kahit wala akong ganang kumain noon. Pero yung luha ko hindi ko mapigilang bumagsak kahit simpleng dasal lang ang marinig ko. Wala akong ibang masabi sa mga nakapaligid sa akin kundi, pasensya na po, sorry po talaga. Paulit-ulit ng paulit-ulit para nangang sirang plaka. Hanggang isang gabi hindi ko na kinaya pa. Bumagsak ako sa sahig ng kapilya habang umiiyak at ikinwento ko na ang lahat sa kanila. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa nun. Ang bahay, ang mga katok, ang altar, ang kulto, ang simbolo sa kwintas, si Tito Edward, si Aldrin. Lahat-lahat inilabas ko na para akong baliw, umiiyak habang nagsasalita ng mga panahong yun. Paulit-ulit, paikot-ikot, nanginginig. Pero ramdam ko kailangan kong ilabas lahat dahil kung hindi baka mabaliw talaga ako noon. Tahimik lang sina Father at Brother Jeff habang nagsasalita ako. Nakikinig sila. Walang may nagtatanong. Wala ring panghuhusga. Pagkatapos ng kwento ko, ilang minuto rin silang nanahimik noon. Saka lamang nagsalita si Father. Na kung totoo ang lahat ng sinabi ko, naniniwala siyang kailangan namin itong puntahan ulit. Agad silang nag-ayos noon at naghanda. Kumuha si Brother Jeff ng isang lalagyan ng holy water, crucifix at isang mahabang kandila. At ako naman para lang akong tuod noon, pero kahit takot ako, alam kong hindi na ako pwedeng umatras pa. Sumakay kami sa sasakyan ni Father. Tahimik ang naging biyahe namin. Walang nagsalita ni isa sa amin. Pero ramdam kong bumibilis ang tibok ng puso ko habang papalapit kami sa lugar na yun. At pagdating namin sa compound ng dating bodega, wala na yung bodega. Literal na wala. Walang pader. Walang bubong, wala kahit anong palatandaan na may gusaling tumayo doon. Pero may naiwan. Mga patak ng natuyong pulang kandila sa lupa, para bang may nagtipon lang doon kagabi tapos biglang naglaho lang. At yung hangin iba pa rin, Sir Jupiter, mabigat, malamig at parang may nanonood. Lumuhod si Father noon, diniligan niya ng banal na tubig ang lupa. Nagdasal, nakapikit siya noon pero kita sa mukha niya na may nararamdaman pa rin siyang kakaiba. Hindi pa raw sila tapos pero mukhang lumipat na lang ng lokasyon. Saan man yun, hinding-hindi na namin malalaman pa. Napahawak ako sa dibdib ko noon. Hindi ko alam kung dahil sa kaba o lungkot pero parang may iniwan pa rin silang bakas sa akin. Parang hindi pa sila tapos sa akin. Pagkaalis namin doon, sinabi ko sa kanila na gusto kong puntahan sina Aldrin kung nasaan man sila ngayon. Sinunod naman nila ako noon. Dumaan kami sa bahay na tinuluyan ko noon sa Cebu.
Tahimik lang ako habang tinititigan ko ang gate na minsan ko ring nilampasan gabi-gabi. Sabay ng dasal na sana wag muna akong hilahin ng dilim. Pero paglapit namin sa gate, nakalak at walang tao. Walang ilaw, wala ring boses, ni walang gumagalaw. Kumatok si Father sa gate pero walang sumasagot. Tinawagan din ni Brother Jeff ang numero sa lumang directory ng parish pero wala na raw nakarehistro roon. Lumipat din kami sa may pinakamalapit na kapitbahay nila at isang matandang babae ang nagbukas ng pinto. Nakayuko lamang siya sa una pero nang marinig ang pangalan ni Aldrin, napataas ang kilay niya. Ah, yung binata? Matagal nang umalis yun. Basta isang araw, naglaho na lang. Umalis na lang daw bigla isang araw si Aldrin at hindi na bumalik pa. Pero nang tinanong ko ang tungkol sa kinaroroonan ni Tito Edward, tumingin lang siya sa akin at kita sa mga mata niya ang pagtataka. Ha? Anong matanda? Siya na lang nakatira roon eh. Solo lang yung batang yun. Bigla akong napatigil sa nalaman ko noon. Ipinaliwanag ko rin kung sino ang tinutukoy ko pero wala raw siyang kilalang Edward o yung laging nakaitim at gabi na kung umaalis ng bahay. Umiling lang ang matanda. Wala raw talagang ibang tumira sa bahay na yun kundi si Aldrin lang. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig ng mga panahong yun. Hindi ko maintindihan, Sir Jupiter, kung bakit at paano. Si Edward? Parang hindi totoo. Hindi siya nakita ng kapitbahay kahit minsan. Pero paano yun nangyari? Siya nga yung kasama namin lagi sa hapag. Siya yung nagbawal sa tsinelas. Siya yung sinundan ko. Siya yung nagsalita sa altar at siya yung nagpatahimik sa akin. Bigla akong natahimik. Para akong nawala sa sarili ko noon. Napansin yun ni Father. Tinapik niya ako sa likod at sinabing baka hindi raw talaga tao si Edward. Umiling lang ako noon na parang ayoko pa ring maniwala. Halos maiyak ako sa harapan ni Father noon na kung paanong nangyaring walang may ibang nakakakilala kay Tito Edward dahil hindi lamang isang kapitbahay ang napagtanungan namin. Pero wala akong malinaw na sagot na nakuha kahit kanino. Dahil minsan, hindi na kailangan ng paliwanag sa mga bagay na hindi naaabot ng isip mo. Minsan, kailangan mo na lang tanggapin na may mga nilalang sa paligid natin na bihasa sa pagtatago. Mas matagal na sila kaysa sa atin. At tayo, mga saksi lang. Minsan, biktima pa. At si Aldrin, wala ring bakas na iniwan. Pumunta kami sa coffee shop kung saan siya nagtatrabaho noon. Sabi ng supervisor nila, nag-resign na raw siya at bigla na lang nawala. Mukhang may problema raw sa pamilya. Wala nang kontak pa mula noon. Ilang beses ko pa siyang sinubukang hanapin kahit sa panahon ngayon, Sir Jupiter. Sa Facebook, sa kahit anong sangay ng social media, wala talaga. Parang hindi na siya nag-i-insist pa. At si Edward, hindi ko na rin muling nakita pa. Hindi ko alam kung sino o ano talaga siya, pero isang bagay lang ang sigurado ako. Hindi siya ordinaryong tao. At hindi lang ako ang nakakakita sa kanya kasi hanggang ngayon paminsan-minsan habang nananahimik ako sa bahay, may naririnig pa rin akong pagkatok. Hindi galing sa labas at hindi rin galing sa loob, parang galing sa mismong alaala ko. Kaya heto ako ngayon, Sir Jupiter. Nagsusulat ng liham habang pinipigilan ang sarili kong tumingin sa bintana o pakinggan ang mga tunog sa gabi. Hindi ko alam kung ligtas na talaga ako pero kung may isang bagay akong natutunan sa lahat ng to, walang lihim na hindi lumilitaw. At walang kasinungalingang kayang takasan ang liwanag ng katotohanan. Sir Jupiter, pagkatapos ng lahat, tuluyan na rin akong umuwi sa Marinduque. Tahimik ang buhay dito. Hindi masyadong magulo.
Walang masyadong ingay at higit sa lahat malayo sa mga aninong nakatambay sa mga sulok ng lungsod. Nagtatrabaho na lang ako ngayon bilang private driver ng isang may-ari ng gasolinahan dito sa amin. Maayos naman ang kita, sapat para sa panggastos at higit sa lahat hindi ko na kailangan pang lumuwas. Hindi ko na kailangan pang humarap sa mundong parang gusto akong lamunin noon. Nagkapamilya rin ako sa awa ng Diyos. May 2 akong anak at parehong babae. Mabait ang asawa ko. Hindi niya alam ang buong kwento at baka hindi na rin niya kailangan pang malaman. Basta ang alam lang niya, minsang naligaw ang asawa niyang si Archie. Pero pinili pa rin bumalik. Pero kahit na may pamilya na ako ngayon, kahit na may trabaho na at kahit na tumatawa ako sa mga simpleng bagay, hindi ko pa rin masasabing tapos na ang lahat. May mga gabi pa rin na bigla akong nagigising, basa ng pawis habang hawak-hawak ang leeg ko na parang may pumisil. Minsan naman kahit tanghaling tapat bigla akong napapatingin sa likod kasi pakiramdam ko may sumusunod pa rin. At pag gabi na tulog na ang lahat, saka ko binubuksan ang cellphone ko at hinahanap pa rin si Aldrin. Sa Facebook, Instagram, LinkedIn, kahit saan. Wala, as in parang hindi na siya nabuhay. Parang binura siya ng mundo. Parang hindi siya nag-exist. May ilang beses na may nakita akong mga profile na halos kapareho ng itsura niya pero pag ino-open ko, either luma ang post o walang laman. Parang display lang. Minsan nga naiisip ko baka hindi talaga siya nawawala. Baka siya na ngayon ang nasa likod ng mga biglang sumikat. O baka siya na ang tumatanggap ng mga bagong miyembro ng kulto. O baka siya na ang susunod na Edward. Hindi ko alam at ayoko nang malaman. Pero sa puso ko may iniwan siyang puwang. Isang tanong na ayaw akong tigilan. Totoo nga bang nakatakas ako? Opo, nakauwi ako. Oo, hindi na ako ginagambala gaya ng dati. Pero may mga palatandaan pa rin. Minsan tuwing Sabado ng gabi, bigla na lang may maririnig akong mahinang tok, tok, tok sa aming bintana. 3 beses. Palagi. At hindi ko alam kung guni-guni ko lang yon o talagang may bumibisita pa rin. Talaga. Pero hindi na ako tulad noon. Hindi na ako tumatakbo. Hindi na rin ako nagtatago pa. Basta't nandito ako sa piling ng pamilya ko, ginagawa ko ang lahat para manatili sa liwanag. Kahit minsan parang ang dilim ay laging nasa gilid lang. Naghihintay. Alam mo, Sir Jupiter, minsan habang nasa biyahe ako, may sinusundo akong kliyente, isang local celebrity. Sikat po siya sa TV, lagi sa commercials. Mabait naman, tahimik, pero habang nagdadrive ako, napansin ko yung necklace niya. Gaya sa simbolo at ukit na paminsan-minsan pa rin bumibisita sa mga panaginip ko. Hindi ko alam kung nagkataon lang o baka hindi lang talaga ako makalimot. Tahimik lang ako habang nagmamaneho noon pero sa loob ko para akong dinudurog ulit. Hindi ko siya tinanong, hindi ko rin pinansin pero pagkatapos ng trip hindi ko na siya muling nakita pa. At sa bawat pasahero ko ngayon hindi ko maiwasang sumulyap sa lieg nila o sa mga exposed na balat kung saan may mga visible silang tattoo doon. Hindi ko sinasadyang maging paranoid pero kapag alam mong may kapalit ang kasikatan, natututo kang magbantay. Dahil yun talaga ang natutunan ko, Sir Jupiter. Ang kasikatan ay may kapalit. At minsan hindi mo alam kung sino na ang nabayaran. Kaya itong liham na ito hindi lang para ilabas ang lahat, hindi lang para magpabigat ng damdamin, kundi para maging babala. Sa lahat ng gustong yumaman agad, sa lahat ng gustong sumikat agad, sa lahat ng gustong makuha ang lahat na kahit wala pang
binabayaran. Baka kasi hindi nyo napapansin, pero binabayaran nyo na pala. At pag may kumatok sa inyo sa gitna ng gabi, 3 beses lang. Tok, tok, tok. Huwag nyo nang buksan kasi baka hindi na kayo makabalik pa. Sir Jupiter, bago ko tapusin ang liham na ito, hayaan niyo po akong magbahagi ng isang bagay na matagal kong tinago na hindi sa iba, kundi sa sarili ko mismo. Alam kong hindi naging maganda ang naging takbo ng buhay ko noon. Lumaki akong may takot sa Diyos, pero nang mawala si Abby, parang kasabay niyang namatay ang pananalig ko. Doon ako nagsimulang malugmok sa alak, sa sugal, sa kasalanan. Parang sinadya ko na lang na mapahamak. Kasi para saan pa ang mabuhay ng maayos kung ang mahal mo kinuha rin sa'yo? Pero mali ako at aaminin ko ngayon, minsan pala mas hindi tayo nawawala sa Diyos, kundi tayo ang kusang tumatalikod. Sa gitna ng dilim, sa ilalim ng takot, sa pinakamasahol na kababalaghan, doon ako unang nakaramdam ng liwanag. At hindi yun dahil may nakita akong anghel o dahil may milagrong nangyari. Simple lang, dahil may mga taong hindi ako binitawan. Sina Father, si Brother Jeff, mga taong hindi ko kilala pero tinulungan akong bumalik sa liwanag. Tinulungan akong ipikit ang mata kahit takot pa rin akong gisingin ng katok sa bintana. Kaya ngayon may mga gabi pa rin binabagabag ako ng alaala. Pinipili ko pa rin ang maniwala kahit hindi perpekto ang pananalig ko, kahit minsan nagdududa pa rin ako. Pinipili ko pa rin bumalik araw-araw. At sa mga nakikinig ngayon sa channel na ito, Sir Jupiter, lalo na yung mga kabataang gusto agad umasenso, maging sikat, maging mayaman, ito lang ang iiwan kong salita. Hindi lahat ng madaling ginhawa ay biyaya. Mas mapalad pa rin ang dahan-dahang umasenso kaysa sa isang tawag na ang kapalit ay kaluluwa. Sa panahon ngayon, maraming alok na sobrang ganda para paniwalaan. Pero kung ang isang bagay ay parang sobrang dali, baka hindi yun galing sa liwanag. Minsan, ang tunay na pagpapala dumarating hindi sa kaginhawaan kundi sa tahimik na pakikibaka. Sa pagtitiis, sa pag-iyak sa gabi, pero pagpili pa ring bumangon sa umaga. Tulad ng ginagawa ko ngayon, tulad ng ginagawa pa rin ng maraming Archie sa mundo, mga taong muntik ng lamunin ng dilim pero piniling humawak sa kaunting liwanag. At kung sakaling may makakabasa o makakarinig nitong kwento ko na kagaya kong dati, sana ito na ang senyales mo. Hindi pa huli ang lahat. Kahit ilang beses ka pang nadapa, basta may hininga ka pa, may pag-asa ka pa. Huwag mong hayaang kunin ng dilim ang natitira mong liwanag. At kung may kumatok sa iyo sa hating gabi, alalahanin mo lang ang kwento ko. Huminga ka ng malalim. Isang buntong hininga. Tapos, manahimik. Dahil minsan, sa katahimikan mas malakas ang panalangin. Hanggang dito na lang po ang kwentong karanasan ko, Sir Jupiter. Sa muli, magandang gabi at God bless us all.